Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat or happy blessed evening po sa ating lahat. Narito na naman sila para sa ating ika-260 na ating share ng devotion video. At nagtataka po siguro kayo kung bakit ako nakapagawa ng devotion video ngayong Sabado. Yan, dahil po matapos ang ilang araw nating pagpupuyat at umabot din ng siguro mag-iisang buwan na inoobserbahan natin yung ating alagang aso dito ay ayan, parang sa Miyerkules po yata ay euthanasia na siya or mercy killing na kung saan ay tuturukan siya ng parang gamot na pangpatulog para tumigil na yung pagtibok ng kanyang puso at yun na, tuluyan na siyang mawalan ng buhay kasi sobrang hirap na rin siya, sobrang nagsasuffer na rin siya. Kahit ang inyong lingkod po nahalataan na siguro ng aking mga amo na matindi na rin yung mga sinakripisyo natin para sa kanya. Pero sabi nga, dahil nasanay naman tayo, meron tayong naging alagang mga hayop nung tayo ay mula maliit pa. Kaya ay alam natin yung pakiramdam kapag merong kailangan i-give up. So, parang sa buhay din natin yan, kapag minsan yung mga problema natin, yung mga stress natin, yung mga pagod natin, yung mga worries natin, kailangan i-let go natin siya. And sabi nga, let God do His will sa mga bagay na yun para hindi tayo masyadong mabigatan. So, I do hope and pray that everyone is doing well and okay po. And ayan, kakatapos lang ng first periodical or first quarter exam ng ating mga anak, and we know that God give them divine wisdom para sa kanilang exam, and we know na mataas ang makukuha nilang grado. And kung ano man ang mangyari, kung bumagsak man o hindi, mahalin pa rin natin at tanggapin ng ating mga anak dahil yan ang greatest blessing na ipinagkakalob sa atin ng ating Panginoon Diyos. So, bago po tayo dumako sa ating share na devotion video, ay manalangin po muna tayo for opening prayer. Amin namin Diyos na kapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinagsasalamatan ka po namin sa oras at pagkakataon na ito, Panginoon, na kami ay makapagbuli-buli ng inyong mga salita. Salamat po sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakalob niyo sa amin sa bawat araw na kami ay nagigising, Panginoon. At tunay nga, gamitin niyo lamang po ang pinagkaloob ng buhay sa amin, Panginoon, upang mapaglingkuran namin kayo, Panginoon, mapapurihan, maitaas, at maipakilala sa lahat ng tao na aming makakasalamuha, Panginoon. Salamat po sa divine wisdom na ipinagkaloob niyo sa aming mga anak, Panginoon, para sa kanilang first quarter exam, Panginoon. At alam namin, Panginoon, at nakasisiguro kami na malayo ang mararating nila sa buhay because kagaya na sinabi niyo sa Jeremiah 29:11, Panginoon, na meron kayong magandang inihanda para sa aming future, Panginoon. Ngayon din sa aming pag-iingat sa aming mga kapamilya, Panginoon, nasaan man silang panig ng mundo, Panginoon. At bagamat may nakakalungkot man po na balita na pagpanaw ng isa sa aming butihing pastor na si Pastor Ben Aspo, Panginoon, ang comfort sa kanyang pamilya ay alam namin na ipinagkaloob niyo na, Panginoon, kila Jimboy, kila Ate Len, Panginoon, at kay Noemi, Panginoon. At talagang ang buhay po, Panginoon, ay walang kasiguraduhan, Panginoon. Maaaring bata pa, maaaring may edad na o matanda na kapag binawi na ninyo ang pinahiram ninyong buhay. Pero we know, Lord God, na si Pastor Ben, Panginoon, ay namahinga ng maayos sa inyo, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, ang gagawin namin pagbuli-bulin inyong mga salita na ito, Panginoon, na gamitin niyo lamang instrumento ang inyong lingkod, Panginoon, at huwag po akong magyabang sa kung ano ang mga ipinagkaloob niyo sa akin, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay palaging sa inyo ang glory at kapurihan, Panginoon. Salamat po sa tinapos na gawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo o Golgota, kaya kami ay mayroong ipahahayag, Panginoon, na mabuting balita o good news ng kaligtasan at salvation sa bawat tao, Panginoon. At nawa kami maging epektibong tagapamahayag ninyo, Panginoon, at tagapaghatid ng mabuting balita sa aming kapwa, Panginoon. I also thank you, Lord God, ang Holy Spirit o banal na Espiritu na siyang lumulubog sa aming, Panginoon,
upang sa aming bawat gagawin, sasabihin, o mararamdaman ng aming mga puso, Panginoon, ay ito ay para lamang sa pagsunod sa iyong kalooban. Sa inyo po muli namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Ayan. So, dumako po tayo ngayon. Hindi ko maiwasan na maluha dahil talagang si Pastor Ben kasi ang pamilya nila ay matagal namin nakasama dyan sa bongbong. Kumbaga parang tinuring na rin namin natatayak si Pastor Ben. And yun nga, sa mga huling sandali ng buhay niya, alam natin na lumaban siya, inilaban siya ng pamilya niya. But kung hanggang doon na lang talaga ang pinagkaloob na buhay ng ating Panginoon ay kailangan nating tanggapin ng masakit, kagaya ng pagkawala ng tatay na pilit namin inilaban. Pero kung hanggang doon na lang talaga, wala tayong magagawa sa kalooban ng Diyos kundi tanggapin ito. So, talaga pong antok at kulang sa tulog ay inyong lingkod, kaya panahihigap. Alam niyo naman, paggabi na talagang gusto natin makapahinga na tayo. So, dumako po tayo sa Lucas 22:70. Ito po ang sinasabi. Ibig mo bang sabihin ikaw ang anak ng Diyos? Tanong ng lahat. Kayo na rin ang nagsasabi. Tugon niya. Message. At nag-react o sumagot na din ang mga nasa katungkulan na ang ibig daw bang sabihin ng Panginoon ay siya ang anak ng Diyos? Sumagot naman ang Panginoon bilang balik sa tanong nila na sila na din ang nagsabi. Application. Lumabas na din sa bibig ng mga nag-uusig sa Panginoong Yesus ang sagot sa mismong tanong nila. Dahil iyon naman talaga ang katotohanan na ayaw lang nilang tanggapin at paniwalaan. Kaya matapos nilang ibato ang tanong sa Panginoon ay binalik din ito ng Panginoong Yesus bilang pagpapatotoo o pagsang-ayon na tunay nga ang sinabi nila na siya ang anak ng Diyos. Subalit ang katotohanan iyon naman ang matibay na gagamiting ebidensya sa Panginoon na sa batas ng mga Israelita ay paglabag. Dahil walang sino mang tao na maaaring angkinin na anak siya ng Diyos dahil parang pambabastos na iyon sa kanila. Dahil sa 10 utos sa lumang tipan ay nakasaad na huwag gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ngunit ang mga nagtanong naman mismo ang mga hindi rin nasusunod ng buong puso ang lahat ng nakasaad doon. So, purihin ang pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? So, yun na nga. Ang naging sagot na yun ng ating Panginoong Yesus dahil sa akusasyon ng mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo na inaangkin ba ng ating Panginoong Yesus or parang pinapatunayan niya na siya ang anak ng Diyos, which is alam naman natin na yun talaga ang tunay at katotohanan. Pero sa mga Hudyo kasi or sa mga Israelita, yun yung tinatawag na blasphemy or parang binabastos mo ang pangalan ng Panginoong Diyos dahil kumbaga sa kanila nga sobrang sacred or sobrang sagrado ang pangalan ng ating Panginoong Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na anak ka ng Diyos dahil walang paniniwala nila ay walang magiging anak ang Diyos. Diba? Kumbaga ang Diyos ay Diyos lamang. Wala siyang anak na tatawagin dahil wala namang taong nakakita. May mga nakakausap, diba? Ating mga ninuno na sila Moises, kaya nga nagawa yung 10 Commandments o 10 utos sa kanila. Pero yung nakakakita talaga ng physically or via image talaga ng ating Panginoon. Although si Moises din, nakita niya sa pamamagitan ng naglalagablab na apoy ang image ng ating Diyos. Pero hindi pa yun talaga yung pinaka-full image ng ating Panginoon. Kumbaga parang representation lang yun. Pero sabi nga, ang bodily form ay dumating dito sa mundo sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kumbaga, all the deity of the Lord comes into natural form sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Pero ayaw nga talagang tanggapin at nagmamatigas ang mga Hudyo dahil para sa kanila at sa paniniwala nila ay walang pwedeng tawagin o walang pwedeng tao na magsabi na siya anak ng Diyos. Kaya yun ang gagamitin nila na
pang-akusa sa ating Panginoon para siya ay maparusahang mapapatay dahil pinakamataas na kasalanan. Parang ikaw na ang pinaka-kriminal at pinakamasama sa kanila nun. Parang daig mo pa ang mga pumatay, daig mo pa ang mga nagnakaw, daig mo pa ang mga nangalunya and everything. Talagang para sa kanila ay ang kaparusahan para sa ating Panginoon ay ang mamatay ito dahil akala nila na kapag namatay na ating Panginoong Yesus ay masaya na sila, 'di ba? Or kapag namatay na ating Panginoong Yesus ay wala nang makakahadlang sa mga nais nilang gawin sa mga Israelita. Pero alam naman natin na pagkamatay ng ating Panginoong Yesus at pagbalik sa kaharian ng Diyos ay ang Israel ay nalupig at ito ay nawala sa bilang isang bansa. Nabalik lamang dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Kaya meron pa rin tinatawag na Israel. At syempre, nais ng Diyos na manatili at makita ng mga tao na mayroong katunayan o katibayan na ang mga taong binabanggit sa Biblia at mga lugar ay tunay na naroroon, di ba? Na talagang merong katotohanan. Ayan. Pero syempre, yung life after death, hindi na natin yun maikwekwento o masasabi sa mga tao dahil nga hindi na tayo makakabalik sa mundo ito once we leave this world. So, iintayin na lang ng bawat isa sa atin ay yung second coming na ating Panginoon na kung saan ay kukunin ang mga namuhay ayon sa kanyang kalooban, di ba? So, tayo, ayan, sana pinapahalagan po natin ang ating buhay na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ginagamit natin ito para sa mabuting mga gawa, lalong higit ay mayroon tayong mga naaakay, nahihikayat, nai-inspire at nashashare ng tungkol sa salvation or kaligtasan na ipinagkaloob ng libre sa atin ng ating Panginoon. Pero syempre may iba hindi natin mapipilit kung ayaw nilang tanggapin ang libreng pinagkakaloob na kaligtasan ng ating Panginoon dahil maraming may iba-ibang pinagdaanan, maaaring may iba na natisod or nawala ng gana pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pero hanggat maaari, nawa ma-restore ang anumang magandang relasyon natin sa ating Panginoon at sa ating paglilingkod sa ating Panginoon dahil pinakamagandang magagawa po natin sa ating buhay ay ang mahalin, paglingkuran, sundin ang kalooban ng ating Panginoon at mamuhay ayon sa kanyang kalooban dahil diyan natin matatamasa at makikita ang ganda ng buhay dito sa mundo once we are in great connection, in a good relationship at on fire sa ating paglilingkod, pagmamahal at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil sabi nga sa salita ng ating Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be and happen to all of us, that all these things shall be added into us. So it will happen into our life. Nararamdaman man natin ito o hindi, napapansin man natin ito o hindi, nakikita man natin ito o hindi, obviously, pero alam natin na ang lahat ng bagay ay idinaragdag at ibinibigay sa atin ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Ayan, so nawa po ay may natutunan kayo sa ating sharing ng devotion video ngayon dahil yun nga, ang mga Israelita noon, kung ano man yung nakasulat sa kanilang 10 utos na mula kay Moises, ay hindi naman nila talaga totally nasusunod. Dinagdagan pa nga nila ng mga mumunti o mga maliliit na mga batas or law o tinatawag na misbots para sa gayon ay makontrol nila ang mga tao. Pero sabi nga, ang tunay na may kontrol sa lahat ng tao ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama or ang ating Abba Father. Siya ang nakakaalam ng ating nakaraan, ang kasalukuyan at sa hinaharap. Kaya makasisiguro tayo na may mabuting plano at may mabuting gagawin ang ating Panginoon. Basta wag lamang tayong panghinaan ng loob, wag tayong
mawawalan ng pag-asa, laging laban lang because God is fighting for us. So, let us all end up into closing prayer. So, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa mayamang mga salita, Panginoon, na aming napagbulay-bulayan ngayon, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na gaya ng ginawa ng Panginoong Yesus, Panginoon, ay maging matapang kami, Panginoon, na ipahayag sa bawat tao, Panginoon, kung gaano kayo kabuti, Panginoon, na kami ay inyong mga anak din naman, Panginoon, as adopted children, Panginoon, because we accepted your Son, Jesus Christ, as our Lord and Savior of our life, Panginoon. And dalangin po namin, Panginoon, na ang lahat ng mga dumadanas sa mga pinansyal na mga problema, Panginoon, sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, na-scam man sila, Panginoon, o nawalan, Panginoon, pero alam namin, Panginoon, that you will restore everything that has lost, Panginoon, 100 folds, 1,000 folds, or 1,000,000 folds of blessing to all of us, Panginoon, na tapat na naglilingkod sa inyo, Panginoon, sa lahat ng sa abot ng aming makakaya, Panginoon, hanggang sa aming huling hininga, Panginoon, kami ay maglilingkod sa inyo ng tapat at sa lahat ng mayroon na ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Ganyan po, Panginoon, pray, Lord God, para sa lahat na may mga sakit at karamdaman, whether it's physically, emotionally, spiritually, Panginoon, mentally, Panginoon, na by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are totally healed, and we are healed indeed, Panginoon. Ano ang mga gawa ng kaaway na gagawin upang panghinaan kami ng loob, Panginoon, at mawalan ng pag-asa sa buhay, Panginoon, sa mga kumakaharap ng mga malalang mga sakit, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na may purpose kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito, Panginoon. At gayon din, kung ang mangyayari man sa mga kakilala o mahal namin sa buhay ay ang lilisanin na ang mundong ito, Panginoon, at magbabalik na sa inyong kaharian, Panginoon, ay ang comfort, Panginoon, sa bawat isa ay alam namin ibinibigay ninyo sa bawat isa upang makayanang manatiling buhay, Panginoon, manatiling lumalaban, Panginoon, at manatiling naglilingkod sa inyo, Panginoon, hanggang sa aming huling hininga, Panginoon. At nawa, maipamana pa namin ito hanggang sa aming mga ilang salinlahi, mga kaapu-apuhan, Panginoon, kung paano at gaano kayo kabuti at kamapagmahal sa amin. Nais ninyo, Panginoon, na hindi kami mapariwara, Panginoon, bagkus, Panginoon, ay mapunta kami sa mabuting daan, sa mabuting landas, Panginoon, patungo sa kalwalatian at papalapit sa inyo, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, pray, Lord God, para sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon, sa aking mga amo, Panginoon, na nagiging daluyan at pagpapala, Panginoon, ang mga pinapasweldo nila, Panginoon, upang mayroon kaming maipadala at maiprovide sa aming pamilya, Panginoon. Patuloy niyo silang ingatan at pagpalain, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na pinagpala niyo na sila sa lahat ng mga bagay, lalo na ang financial, Panginoon. Ngunit dalangin namin, Panginoon, ng salvation, Panginoon, na igawad at ipagkaloob niyo po sa kanila, Panginoon. Ako bilang kanilang kasambahay dito, Panginoon, ang siyang naglalapit para sa kanila, Panginoon, patungo sa inyo, Panginoon, na tanggapin ang iyong butong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, at makikita nila sa buhay na patotoo, Panginoon, ng inyong lingkod kung paano ang mga katangian na nakikita, Panginoon, sa mga anak ninyo at mga lingkod ninyo, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa bansang Pilipinas, Panginoon, we rebuke all the works of corruption, Panginoon. We rebuke, Panginoon, ang mga masasamang isip o mga masasamang plano, Panginoon, anumang mga bawal na gamot, mga bisyo, Panginoon, na siyang nagiging dahilan, Panginoon, kaya maraming krimen ang nagaganap, Panginoon. We rebuke it in Jesus' name, Lord God, that it will not prosper into our country, Panginoon. Bagkus, Panginoon, pagpapalain niyo po ang aming bansa, Panginoon, magkakaroon ng economic growth, Panginoon, at ang mula sa presidente namin hanggang sa mga kapitan ng barangay at barangay tanod, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na magiging God-fearing, Panginoon, at matatakot, Panginoon, na gumawa ng kasamaan o korupsyon, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay maglingkod sa bayan at sa bansa ng buong katapatan, Panginoon, at magkakaroon ng mga Bible study, Panginoon, sa lahat ng mga sangay ng gobyerno, Panginoon, at ibibigay niyo po ang conviction sa bawat mga
na nangurakot, Panginoon, na ibalik, Panginoon, at gamitin sa maayos ang mga kinurakot nila, Panginoon, para sa ikauunlad ng aming bansa, Panginoon, at hindi lamang para sa pansarili nilang kasayahan, Panginoon, o ng kanilang pamilya, Panginoon, sapagkat sabi niyo nga sa inyong salita, Panginoon, na hindi namin madadala ang aming mga kayamanan, Panginoon, kapag ang buhay na ito, Panginoon, ay lilisanin na namin, Panginoon. Kaya hanggat kami nabubuhay, Panginoon, nawa, gamitin namin ang mga riches, Panginoon, na ipinagkaloob niyo para sa pagtulong sa aming kapwa, lalong higit sa mga simbahan, Panginoon, lalong higit sa mga kabataan, Panginoon, o mga nangangailangan sa bawat iglesia o simbahan, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang Israel, Panginoon, ang iyong chosen nation, na nawa, Panginoon, ng mga Israelita o mga Hudyo, Panginoon, ay magbabalik loob, makikita at mauunawaan nila, Panginoon, that there is no other God except you, Lord God, na ikaw, Panginoon, at ang iyong bugtong na anak na si Jesus, Panginoon, na nag-alay ng kanyang buhay, ang siyang representasyon, Panginoon, kung gaano niyo kami kamahal, Panginoon, na kinaya niyo, Panginoon, kahit napakasakit para sa inyo, na ibigay dito sa amin sa mundo ang iyong bugtong na anak, Panginoon, pero tinapos niya ang misyon na ipinagagawa niyo sa kanya, Panginoon, hanggang sa kanyang huling hininga, at dahil sa kanyang muling pagkabuhay, kami ay mayroong ibabalita sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Ikaw ang mataas at mapapurihan, Panginoon. Pray for the pastors, evangelists, priests, missionaries, Panginoon, mga teachers, mga prophets, Panginoon, gayon din po, Panginoon, ang mga nagdi-disciple, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon, at sa mga student din po, Panginoon, na gagamitin ninyo ang buhay ng bawat isa, Panginoon, para mas lalong mapuntahan ang bawat mga lugar, ang mga OFW din po, Panginoon, na kagaya ng inyong lingkod na pinipiling malayo sa pamilya, Panginoon, na mag-sacrifice, Panginoon, ng pagiging malayo sa mga mahal sa buhay at hindi masubaybayan ang aming mga anak, Panginoon. Alam namin, Panginoon, that they are secured in your hands, Panginoon, at walang anumang mga masasamang mga bagay ang mangyayari sa kanila, Panginoon. Bagkus, Panginoon, they will be successful, they will be victorious in life, Panginoon, dahil kami ay naglilingkod sa inyo ng buong puso at buong makakaya namin, Panginoon. I pray also, Lord God, na gamitin nila ang pinagkaloob ng talento at karunungan, Panginoon, para sa pagpupuri at pagdakila sa inyo, at ibalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa inyo ng aming mga mahal sa buhay, lalo higit ng aming mga anak, Panginoon, sapagkat sila ang bagong henerasyon o generation, Panginoon, ng mga believers and followers of you, Panginoon. At ano pa man po mga nakalimutan namin panalangin, Panginoon, na alam namin nakarating na sa inyo, Panginoon, at alam namin at tinedeclare namin ang answered prayer sa lahat ng mga ito. Muli, tinataas namin ang inyong pangalan, pinapapurihan ka namin, and we love you, Lord. This we pray in the name of Jesus Christ. Amen. Good night po sa ating lahat, and God bless. Bye-bye.